two major, dalawang mayorya. Okay? Yung sinasabi ni ano kanina na human rights, more than human rights kasi sino ba yung nagsagot ng human rights? Let's rectify that. Ang tinutukoy kasi natin sa IR, hindi human, but states. States are countries. Ayun, sa bansa tayo nakatutok. Kuya, your closet is not ours to open, pero bading ka po ba? Anong bading ka po ba? Sinong bading? Ayan na naman tayo sa aking, ayan na naman. Nung nakaraan pa ako pinagkakamalan ng sexual orientation ko. May bading, hindi ko alam sino bading dito. Bahala sino bading dyan. Straight po ako. May accent lang daw talaga ako na ganito. Hala, bakit ako wisdom? Relationship of states. Exactly. So, nakuha mo yung dalawa. Nakuha niyo yung dalawa. Kuhang-kuha ang dalawa. Pangako, panata, ipanatan sa inyong mga puso na nakuha ninyo at mag-enroll na kayo sa political science. Kinabukasan, kung meron kayong mga kurso na meron ng in-enrollan, mag-shift na kayo. Dagdagan natin ang mga nag-aaral ng aghampang politik. Kasi Bagbani, wag na. Taas naman yung institution niyan, prestigious institution mo, Bagbadi. Amin kasi mapanghi eh. Sure, I have a question. Sure, what's your question, Admiral? HM po ako pero gusto ko. Oh, that's good. Kota na ako sa psych. Anong tanong mo, Admiral Luffy? May idadagdag ako mamaya constructivism. Pero actually, yung constructivism, may psych ba dito? Medyo psychological ang constructivism at magugustuhan nyo ang constructivism. Ayun yung last. Ay, mga psych kayo? Oh, good. Interconnected din po ang politika at psychology. Meron tayong tinatawag na discipline na political psychology. Ano masasabi niyo sa alisin ng Keto 12 at 3 years in college? Naku, bago sila ng bago ng sistema, not knowing that this reflects this thing so-called as the dead horse theory. So, pilit nilang inaayos ang isang bagay not knowing na sira na to in the first place. Mamaya natin pag-uusapan yung yung kinalaman din dyan. Pero bilang pahapyaw, sa mga psychology dito, maiintindihan nyo to kung bakit may problema sa education crisis natin ngayon. Sa education natin, I mean. And there is an education crisis. Ang problema kasi, hindi natin tinututukan yung nating formative years. Alam niyo formative years? Alam niyo, psychology kayo eh. Within the, di ba, may age yan, around 4 to 11 or 10? Di ba? May age siya, may specific age, pero hindi siya yung specific, yung range lang. No? May range of age yan. Kailan yung Filipino pioneer? Si Virgilio Enriquez, 1950s. Nag-pioneer ng psikolohiyang Pilipino at ng Pilipinong filosofiya. Yan. No, pero may critic tayo dyan. Unfortunately kasi ang basihan ni Virgilio Enriquez sa kanyang filosofiyang Pilipino is also Western methodology, which is very ironic and counterintuitive. Dapat po kasi ang education ay national, scientific, and mass-oriented. Naku, talaga ng lente mo. Pag ikaw na red tag, tayo grabe yung mga joke lang. Pag mas oriented, national, scientific. Ano ka ba? National democracy ka ba? Timed? Not them ka, not them. Not them, MLM, kabataan, makabayan. Kilala niya po si Prof. Sa De La Salle. Feeling ko kailangan ko makinig dito kahit crim yung course ko. Ay, nako, maganda po ang criminology, ang course ng criminology. Meron lang discrimination sa kanila dahil sa kultura ng criminology. Medyo. Pero medyo ka. Play safe siya, no? Baka kasi maano. Alam niyo, ano po, pag kayo nagre-red tag, nako, hintayin niyo sana mapasa ang batas ni De Lima ngayon, ginawa niyang sa panukala ay illegal na ang mag-red tag. Oo, yan si Haider yan. May issue yan, di ba? Yung tungkol sa Sub-Saharan African notion niya, no? Tama yung bawasan mo yung mga krim na di matitino. Ayusin yung sistema ng pulisya. Mga krim dito A4. Anong A4? Guys, anong country ang voice over flower? Anong voice over flower? Sino freshman dito? Okay, so babalikan ko yung tinanong sa akin tungkol sa education system. Actually, guys, sa totoo lang, to fix the education system in the Philippines, sobrang simple. At ang dami na nating available research diyan. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila, kung bakit nila
ino-overlook yung study that tells exactly what is the problem. Ino-overlook kasi natin yung formative years. Nakita niyo na ba yung budget appropriation at yung budget distribution for different years? Pagdating sa early childhood education, pagdating sa elementary education, sa high school education versus the tertiary education. Nakita niyo na yung distribution niya? If you deconstruct it, sa statistics na yun, makikita nyo na ang pinakamataas na budget lagi sa Pilipinas, yung tertiary. Ano sa tingin niyo? Bakit tertiary yung pinakamataas? Bakit college yung may pinakamataas na budget? May rational ba? Syempre, self-explanatory kasi andun yung laboratories, andito yung mga instrumentalities na kailangan. Sure, that's the superficial eh. Ayun yung given. Pero, the thing is, hindi natin kinikilala that there should be a foundation. Ano yung foundation na tinutukoy ko? Kasi ganito ang nangyayari sa Pilipinas. Let's compare it to other countries. Let's use comparative methodology, no? Comparative government tayo, comparative governance. Hindi po foundation sa makeup, hindi po yan. Comparison. Cream common sense. Ano po yung prerequisite? Ay, grabe, Hyacinth. Nag-authorize. So, inaano na natin yung education system, Calix. Inaano ko lang, pahapyawan lang natin, overview lang, no? Sa tingin kasi ng politiko, di profitable ang primary education. Exactly, bug body, no? Kasi sa culture natin sa Philippines, sobrang nakafocus tayo sa college to the point na yung iba nga ginagawa na nilang personality yung kolehiyo eh. 'Di ba? Sobrang bigat at heavy nung ina-attribute natin sa pagiging kolehiyo because after college, it's employment. Sa tingin natin, it's immediate na kapag nag-aral ako sa kolehiyo na mataas yung quality of education ng kolehiyo na pinag-aralan ko, automatic, maganda yung quality ng aking employment. Ayun yung lagi natin tinitingnan. It's very linear. Now, what's the problem with this? Mahaba talaga point natin, pero overview lang naman to. Pero anong problema dito? Sure, may quality education ka. Tertiary education, ang taas ng budget ng tertiary education. Romanticized, exactly. Sobrang taas. If you compare it to other education sectors, early childhood, pinakamababa po. Ang pinakamababa sa budget distribution is the early childhood education sa Pilipinas. Sobrang baba. Yung pinaka-quality education na natatanggap natin, college na. Balik tayo sa formative years. You cannot learn even if there is quality education if there is no quality foundation. Walang kwenta ang quality education kung walang quality foundation. Sa formative years, mas maganda na ayun yung pagbudgetan natin. Dito natin ituro yung values, dito natin ituro yung mga minor subject, yung Rizal na yan, yung RPH na yan, yung understanding the self na yan. Dito natin ituro yung mga values formation. That is the formative years. Diyan mahalaga ang pagtuturo ng values. Diyan mahalaga nagsiset ng foundation. Diyan mahalaga na tumututo ka sa pinaka-basic, ang fundamentals. Bakit ka magtuturo ng Rizal sa kolehiyo meron ng existing values yung kolehiyo? Ano gagawin ng kolehiyo sa values ni Rizal? Pwede nilang gamitin yan kasi interesado sila. Pero apart from that, it's honestly statistically futile. Exactly, Jean. Sa formative years, mas madaling na-absorb ng lesson, yung lessons ng mga bata. So that's why we have to focus on early childhood education first before everything else. Anong gagawin natin sa sobrang kalidad na edukasyon na pagtungtong niya ng kolehiyo, ang taas-taas ng budget kapag ang kanyang formative years ay hindi naman nagkaroon ng substance? Hindi niya malalaman kung ano yung pinagbabasa niya. Kaya ang reading comprehension natin mababa. Because we know how to read but we don't know how to digest reading it. Kasi in the formative years, di natin siya pinagtuunan ng pansin. And we fail to acknowledge that. Kasi ang kultura natin nakatuon kolehiyo. Kolehiyo dahil masyado tayo nakatuon sa employment. Immediate benefits. Gusto namin yung subject na makaka-help sa amin, sa profession namin. Exactly. Ayun yung sa college sana di ba? If you want to teach values, teach them in the formative years. Elementary education o di kaya early childhood education. Doon maganda yon. Taasan niyo yung budget dyan. Kasi sa oras na ma-set niyo yung foundation, ipakain nyo at mapais-absorb nyo sa bata yung pinaka-kalidad na edukasyon sa punto ng buhay na nila yan, they will bring it to the adulthood. Alam niyo yung mga di ba?
Alam niyo naman, formative years and yung developmental psychology. Under ng developmental psychology yan, di ba, mga psychology students, na kung gaano ka-importante ang childhood development ng isang bata. Yes, critical period yan. Sobrang importante ng childhood development ng bata to the point that they will bring it to their adulthood. Exactly, Sam. Doon siya nahuhulma. And it is psychological. Nakikita mo yan sa iba't ibang mga developmental psychology, di ba? Sa lahat, halos lahat ng mga developmental psychology, lagi lang ina-attribute dyan yung mga childhood bata. Sobrang dalang na ina-attribute nila yan siguro sa nature, pero kasama na yun eh. I learned something. Yan, good yan. Like doon nakikita ng bata kung ano yung tama at hindi sa paligid niya, 'di ba? Kaya kung makikita mo, let's do comparative government na. Sa mga sa mga mayayamang bansa na may magandang education system, ano yung na-observe niyo sa education system nila? Yung nursery, yung kindergarten, 'di ba ang gaganda? 'Di ba lagi silang nasa documentaries saka sa mga balita? Yung sa Japan, yung early childhood education ng Japan, 'di ba? Yung early childhood education ng Finland, yung early childhood education ng Canada, ng mga Scandinavian countries, ng mga Nordic countries, 'di ba? It's all about childhood. They adhere to the science of psychology. Unfortunately, in our case, masyado nating tinitingnan yung immediate benefits na makukuha natin sa college. Not knowing na kapag isinalta mo ang isang tao sa kolehiyo na kahit sobrang taas pa ng budget ng kolehiyo na yan, walang matututunan yan kung wala siyang foundation. Kahit bigyan mo ng sobrang galing na professor yan, sobrang ganda at sobrang ganda na facility, sobrang ganda na equipments at sobrang ganda na kahit ano pa man, if they have no foundation, they will not understand the material. Sa Japan, mas tinuturo disiplina sa mga bata kaya mas malinis ang bansa nila. Sa bata talaga nagsisimula, di ba? Sa bata nila tinuturo yung values. Exactly, Sam. Kaya sabi ko kanina, yung values natin, dapat sa mga early childhood education yan eh. Rizal, ESP, personal development, pero yung mga technical aspect nun, hindi, wag natin sama yon. Let's make it digestible sa kanila. Yung mga minor subject, ilagay nyo yan dun sa senior high school. Nag-aaral ka ng computer science, pag-aaralan mo, purposive communication, ilagay nyo sa senior high school yan. Doon nyo pag-aralan yung minor subject if gusto nyo ng minor subject for it to be holistic. Kasi ang principle natin sa education is holistic. Kaso nga lang, ang nangyayari kasi, we overlook something else. We overlook specialization. Holism is good, but specialization is also good when it is strategic. Kaya nga kung mataas ang SES ng isang individual, ini-enroll nila yung anak nila sa maraming tutor. Kaya kung makikita ninyo guys, sino yung laging na-admit sa UP? Kaya tinatawag silang burgis. Yung mga galing private school. Kasi mas maganda yung early childhood education. 'Di ba? Kasi mas na-expose sila sa mas magandang early childhood education kung kaya yung mga nakakapasok doon, yung mga mayayaman. Statistically speaking, there are more than 50% na nanggaling po sa mga higher bracket na social class, yung mga sa UP ha. I'm not telling this dahil sinasabi ko mga burgis lahat yan. Bagbody ha. Yan, bagbody ha. Baka inaano mo na ako kasi may mga UP student na ano eh. Pero kasi dito may taga UP dito guys kaya statistics na. Pero sinusubukan naman daw i-curve ng UP 'yon, huwag tayo mag-alala. But anyway, ito baka hindi naman siya nagbibigay ng permiso para sabihin ko. Pero ayun nga no, dito makikita kasi kung gaano ka-importante. I'm not referring to UP, to degrade UP and to degrade its system, but to share an example kung kung gaano ka-importante ang early childhood education sa sistema ng pinaka-edukasyon. Diba? So, dito mo makikita yung childhood education and how it influences the very education system. Malawak. Malawak ang edukasyon, malawak ang oportunidad sa edukasyon sa oras na binigyan mo siya ng maayos na pundasyon. There is no point for us to give quality education if there is no quality foundation. Quality foundation is essential and fundamental. But without quality foundation and only quality education is essentially futile. Walang kwenta. Kaya kahit sobrang ganda ba ng facility niyan, hindi maunawaan ng estudyante yan.
Kaya bagsak tayo sa reading comprehension. Ayan lang yung sagot dyan. Actually, sobrang daming studies dyan. Di ba? Hindi ko alam kung bakit hindi nila sinusunod. Dahil siguro nga, sa kultura natin, nakatuon tayo sa college. Kasi long-term yung sinasabi natin eh. Long-term investment yung mga bata. Gusto natin lagi immediate benefits. We have been habituated too much sa immediate benefits. Ay, ano si Amy? Hello Amy, magandang gabi sa'yo. Di-discuss lang kami dito tungkol sa maraming bagay. Masakit din sa tax pa yan, may mga parents natin yung nakuha ng teachers sa public tapos minsan yung binabawas sa sahod ng parents natin is hindi worth it kasi minsan basura yung quality. Nagiging basura rin ang quality ng education natin dahil na rin yan sa quality ng teacher natin. Hindi yung teacher ang may kasalanan, pero kung ano yung workload na binibigay sa teacher. Kasi nakaka-affect yun sa quality of teaching. Ang problema kasi ang teaching job natin dito, hinaluan pa ng administrative work. Kung ikukumpara uli natin yun sa ibang bansa, yung mga administrative work, iniiba doon sa mga nagtuturo. Kasi kung ang teacher nakakapag-focus sa pagtuturo, magagawa yung trabaho ng maayos. Actually, I've had first-hand experience with this when the pandemic happened. I explored the international community like Discord and I was able to grasp on their behavior and their thinking at 11 years old. Anong mga behavior ang na-observe mo? And ayan din, ay, wait lang. Ano yan din ang want ng nasa taas, want nila ang hindi ma-educated na tao kasi takot sila sa taong edukado. At tulad ng sinabi natin ng isang sobrang aktivista ng tunog. Baka marintag na naman tayo dito. Sobrang suki ko na marintag ha. Deped hire me. Magaling pa ako mag-stapler. Ay ako mag-i-stapler ako ng mga papeles sa munisipyo ay ng aking patutunguhan. Sus, daming teacher na DDS, BBM sa public. Ayaw nila tayo to. So, totoo lang, no? Yung affiliation sila sa politics and yung partisanship nila, bawal yan. So, haluan nila ng politika yan ako. Labag yan sa code of ethics nila. Sibak yan sa pwesto. Sibak yan sa pwesto. Code of ethics nila yan, ethical guidelines yan eh. Nako, indoctrination na yung pangyayari na yan. They're more open-minded, not afraid to voice their opinions without being personal. Timo, may kinalaman sa kultura din yan. Di ba puro kultura tayo? Ayan ang lagi kong, ayan laging pinupuntahan ng ating discussion eh. Sa Philippines kasi, bakit sobrang, okay, meron akong ipapaano sa inyo. Gusto kong bigyan nyo ng sagot to. Mag-recitation ulit tayo. Nagkaroon na ba kayo ng away? Online? Tapos nagparinigan kayo? Na-try nyo na yun? Nagparinigan kayo online, pero hindi kayo nagka-confront dire-diretso. Direct confrontation, hindi nyo nagawa, no? Tapos away lang kayo, parinigan sa notes, parinigan sa post. Ang baho nga ng hininga mo eh. Letter M, ganun. Ang pangit nga ng tenga mo kasi baliko, tapos yung akin maganda. Tapos hindi mo lalagyan ng pangalan. Diba? Buti pa yung ulo ko, maganda. Pero yung sa'yo, uka-uka. Indirect. Oo. So, indirect siya. So, ano sa tingin niyo? Bakit? Bakit? Uh, my controversial topic is how do you say it? Uh, that women need to be treated better. I disagree. Why do you disagree? Ano sa tingin mo? Yung nagpaparinigan ganun kasi hindi nila like natatakot sila na salubungin yung consequence talaga if gagawin nila yon ng harap-harapan kasi pag ginawa nila yun ng harap-harapan it means doon na talaga na-challenge yung isa't isa nila yung dalawa yung kung anong klaseng tao sila doon na sila magkakaalaman na ay ganito pala ugali nito, ganyan pala ugali nito. Kaysa naman sa yun accountability nga, takot sila sa accountability. And if magpaparinigan lang sila, wala naman dinadrop na name, wala namang sinasabi kung sino, like nagpaparinig lang naman, nasa utak mo yun kung iti-take mo ba yun. Kasi sa kasabihan na rin, wala naman sa yung pwedeng manakit
bukod sa utak mo kasi lahat ng bagay kung bibigyan mo ng meaning, masasaktan ka talaga. So ayun po, yung yun kaya sila nagpaparinigan kasi takot na din sila sa accountability and sa consequence kung ano yung puwedeng mangyari sa kanila kasi puwedeng, um, mabago nun yung tingin sa kanila ng tao like, "Ay ito war freak pala 'tong tao na 'to," ganyan. And siguro hindi na din like hindi na rin sila nagiging open kung ano yung hindi nila gusto sa tao kasi nasanay sila sa environment na hindi nagiging open sa kung ano yung nararamdaman like hanggang parinig na lang, hanggang parinig na ganito. Hindi na sila yung like hindi sila open kung ano yung gusto nilang sabihin sa tao or kung ano yung napapansin nila sa tao. Hindi sila sanay sa gano'ng environment. Kaya hindi rin nila na-apply um, sa mga scenarios na kung ano yung nangyayari sa buhay nila. Gano'n po. Okay, that's interesting. Sige, that's good, that's good. That's a very interesting take. Sige, isusunod kita, Rico. Ano sa tingin mo, bakit gano'n? Bakit hindi tayo confrontational pagdating sa mga away? As a Filipino, ha? No, nabigla ka ba? Kasi bigla kitang inakyat. Sige lang, salita ka. Hindi ko kasi maraming tao dito eh. Teka lang. Ano nga yun Oh, ulit? sige. Sige. Kung ikukumpara mo kasi sa ibang bansa, actually, kaya ako binuksan to kasi i-connect na natin to doon sa susunod na lecture natin. Yung sa sinasabi kong madali lang and psychological talaga. Okay? So, ano sa tingin mo, bakit yung mga tao ay sa kabilang bansa, sa western countries, bakit confrontational sila and direct? Bakit dito sa Pilipinas, in other Asian countries, hindi tayo direct? At kapag may away tayo, mas common yung magparinigan more than actual direct confrontation. Why? Para sa akin kasi kuya, it's the same din sa sa work culture natin. More like kasi para sa sa ibang bansa, hindi tayo confrontational. Kaya tayo in demand or not like exactly na in demand talaga. More like we are how do you anong word para dito? Huy, wag lang mag-donate OMG. Oh. Teka lang Sige maraming tao kasi dito. Kaya na ako. Anyways, kasi based from my experience din, I've been in calls and Discord with foreign people din. Makikita mo talaga na magkaiba talaga yung if magbase tayo sa confrontational skills natin sa kanila. Magkaiba talaga. Kasi sa kanila and sa atin, because we were raised differently. Teka lang, nabubulol ako. We were raised differently sa kanila. Kasi sa kanila is, they can speak freely. They can speak, but hindi ko nila lahat pero para sa kanila, they can speak for their own. Pero sa atin, like if talk back tayo sa atin mga magulang or to anyone who's older than us, sinasabihan tayo na we're disrespectful, wala kang respeto, ganito, ganyan. And tapos, yung din, crab mentality. Para sa atin, I don't know why it's normalized, pero hindi gusto ng mga tao dito na inaangatan sila. Like, ibigay ko yung scenario na, if you're good at speaking English, may mga comments talaga na, walang galing ng English niya, ganito, baka matalino yan, ganyan, ganyan. So, yun lang. So, para Diba? sa iyo ano siya, no? Kumbaga nasa tao. Kumbaga individualistic, hindi naman individualistic, rather siya, no? Individually dependent. Ganon. At may kinalaman siya sa kung ano yung kultura natin. Ganon. Okay. So, okay, good. May punto. Sige. Huli.
May nagsagot ng tama kanina actually. Very good yun, si Gian. So, huli, gusto ko marinig ang punto mo. Huli, bago Okay na natin po, yun din po yung sentiments ko. pag-usapan. Ayun din? Ano Ayun din bang po sentiments mo? Ayun din po. Ayun din Yung pala yung sentiments ko, yung kapareho ng opinion ko. Yun din yung gusto ko pareho sabihin. tayo ng sinabi. Na-elaborate niya. Kasi parang kasi. Okay, sige. Salamat, bye-bye. Okay. Sige. Maraming salamat sa inyong dalawa. Ito huli, si Timed. Anong punto mo rito? Low po. So, I think it has to do as well with the fact that the Philippines, as well as other Asian countries, have high context cultures with their communication and their in communication. Meanwhile, Western countries have low context cultures and in their communication, wherein sa Western countries, you have to really tell the person what you want to tell for you to be able to convey your feelings or what you want to say. Meanwhile, sa Pinas or even in other Asian countries, there is parang may mga nuances tsaka may mga non-verbal cues na even when you don't say it directly, the other person can understand and you will be able to convey what you really want to say even if hindi naman talaga natin siya sinabi directly. Also, it has to do, I think, with the fact that as well as yung yung high context culture ay yung collectivist nature ng Asian countries at saka sa Pilipinas. Especially sa Philippines kasi, for example, kapag ako at saka ikaw nag-confrontation tayo, hindi lang tayong dalawa yung apektado yung mga tao sa surrounding us. Kasi collectivist yung nature natin sa Pilipinas. Somehow, in some way, may maapektuhan yung ibang tao. Kapag sa Western countries naman, it is quite the opposite. If it's pag nag-confront yung dalawang tao, it's just between the two of them. Okay, that's good. Hello. Ginamit mo ang tinatawag nating ethno-linguistikong paraan para makita yung yung tao. And this is actually something that we will employ when it comes to these questions. Mamaya ipapakita natin kung paano natin. Maraming salamat. Very good yan. Ito si Wisdom, meron daw siya. Ito, last na natin si Wisdom. Meron akong ipabahagi sa inyo mamaya na alam ng mga psychology din. Okay, go. Baka po kasi may kinalaman din kasi na-colonialize tayo ng ilang beses. Parang meron tayong alipin mindset na hindi tayo sanay confrontation kasi baka may consequence sa atin yan. Ganun. Kasi dati yung mga natin, yung mga ninuno natin kapag mag-voice out sila ng nararamdaman nila, nilalatigo sila. I see. So para sa iyo colonial siya. That's actually a very interesting point din, no? Hindi ko tinitingnan kasi ang ganyan bilang isang colonial kasi ang nag-colonize sa atin Western. And we're Asians. We're Eastern. So maaring may implication din ang colonial doon. Ang colonial history. Now we have inferiority? Probably. That's an interesting take. Maraming salamat sa iyo. Okay,